Hi guys, welcome back sa Tarot Page Philippines. Gawin natin ang weekly horoscope para po sa may mga Sun, Moon, and Rising na Leo for March 24 to 30. Kung bago kayo, subscribe, like, and share. Kung hindi mo alam ano yung Sun, Moon, at Rising mo na importante to, sa anong video, we have a link for this. And readings are for guidance purposes. Use your free will wisely. Ini-invite ko rin kayo to click the join button sa baba and be a member para magkaroon kayo ng access sa ating extended readings. And private readings and spell works, message us in our Facebook page and admin will help. Donations can be sent using yung ating thanks button sa baba. My dear Leo, how are you? Tingnan natin yung cards mo. So we have here is the Ace of Wands and New Life. Okay. Nga, parang applicable sa yung Christmas ano, 'di ba, carol na bagong taon ay magbagong buhay. Kasi ano you already saw, nakita mo na yung ano, andun yung nakakatawa nagkaroon ka ng self-revelation na, ay ang dami ko palang hindi magandang ginagawa or ang dami ko palang mga responsibilities na nane-neglect. So, it is actually self-awareness. And this is a good thing. Kasi andoon na nakita mo na, okay, dapat pala ganito, dapat pala ganyan. And you are in the process na ngayon, actually madami na nagsimula, may mga magsisimula pa na baguhin yung lifestyle nyo. It's more on the lifestyle, actually it's more on also yung paano kayo mag-isip, binabago niyo siya. Andoon na nagkakaroon ng paunti-unti, nagsi-shift. So, let's say na, ay, gusto ko na mag-healthy living. Iba sa inyo na andoon na pinili na mag-reduce ng mga unhealthy foods. Tapos, maybe may mga nagpo-focus ngayon sa health. You are doing maybe exercise or gym. Andun na, nagiging conscious ka na sa sleeping habits mo, how you take care of yourself, which is a very good thing. Kasi it's, ibig sabihin nun na you're just taking care of yourself. Kasi, andoon na before, ang dami mong nakukuha na-achieve na good things, success, recognition, but it was at the risk of your well-being. So, tama din to na binabalance mo na rin yung sarili mo and you're starting to have that new life implemented para sa'yo. Now, what's your crossing is the Knight of Wands and Serendipity. Okay. Ito na siguro ito na yung challenge siguro that you teach people ano yung mga ginagawa mo. Yung ibang mga ginagawa mo. Ito yung tinatawag na passing of baton. Kumbaga, bago sa isang company, sabihin natin na papalitan ka na ng posisyon, kailangan mo na ituro yung mga alam mo para magawa nila yung duties and responsibilities nila na maayos. Now, yun yung magiging crossing mo. For the meantime lang naman to. How you're going to raise up leaders na pwedeng humalili, na pwedeng tumanggap or kumuha ng ibang ginagawa mo. Sabihin natin para mabawasan yung mga kasi long overdue na kailangan mag-level up ka din sa ibang mga bagay. May it be professionally or in terms of relationship. Medyo long overdue na. Kailangan mo nang bitawan yung ibang mga ginagawa mo. It will be actually a win-win situation. Kasi kapag tinuro mo na sa kanila, it will give them new sets of skills, additional knowledge, saka yung kumpiyansa nila na nagtiwala ka, yung tiwala sa nila, andoon. And it will be a win side for you kasi masasalvage mo yung oras na yun, imbis na ginagawa mo to, meron ka na ba mga pwedeng gawin? Kasi sa magulang, andoon na, imbis na ikaw ay nagliligpit ng mga laruan ng mga anak mo, then you can teach them how to do it. It could be additional task para sa'yo, but for the meantime, kapag natuto sila, okay, nakikita mo na nagagawa nila maayos, then you can do other things, di ba? Andoon yung point na it helps to grow maturity and responsibility for other people as well. Now, sa dessert mo, we have your temperance and the card of the yin. Yes, if you're planning to go on a vacation to help yourself balance or a time out, pwedeng staycation, o andoon na
yung mag-ala Bruno Mars ka lang na gusto mo lang mahiga buong araw para medyo ma-refresh ka, ma-relax ka, do it. Kasi importante din yun. And, pag nagkaroon ka ng moments of idleness, that's not a problem. Kasi minsan kailangan binibigyan din natin ng pit stop yung sarili natin. Minsan kailangan natin magkaroon ng moments of breathing. Walang masama doon. Now, your foundation we have here is the Lovers and All That Glitters. Well, go back. Sige. Kung hindi mo, although this is your desire na magkaroon ka ng mga parang short vacation or moments of rest, kung medyo nahihirapan ka, ipasok talaga doon sa schedule mo, spend quality time with those people that values you. So, kumbaga, i-build mo ulit yung communication mo doon sa mga tao na merong impact sa'yo. Mga tao na for the longest, andyan na nag-support, or nawalan kayo ng, basically nawalan kayo ng communication kasi na nga, in the past, you were too busy being an achiever. Para sa mga Lions, diba? After the hunt, andoon na pinagsasalusaluhan nila yung nahuli nila doon sa hunt. So, yun yung isang bagay that the universe is calling you to have in your life. Because those people are just few of the big reasons bakit nandyan ka rin kung nasan ka ngayon. There's maliit man or malaki support nila, still, it was a support. And those people na nag-defend ng mga nung name mo, kahit nakatalikod ka, sila yung mga taong worth keeping. Your past we have here is the Eight of Wands and the Soulmate. Ayun na. Puro ka kasi, hindi ka na sinisisi ha. Pero this was because of your actions na andoon na you're always on the go, that you fail na makita yung emotions ng iba. Kaya siguro andoon na nagkaroon ka ng feeling of being alone. Kaya yung moment din na parang nagkaroon ka ng mga moments na parang feeling mo hindi maintindihan ng tao yung gusto mo sabihin or nararamdaman mo. Kaya finocus mo lang din yung sarili mo sa mga achievements or sa work or sa ibang mga bagay para, in a way, matakasan mo yung nararamdaman mo. But, ando nakakatuwa kasi ikaw mismo yung nakakita na hindi dapat ganito. Hindi dapat mapukol ka sa mga ganung bagay. And ikaw mismo, nagkaroon ka ng decision to make the positive changes in your life. Kaya, hindi nga, iba sa inyo, naging health conscious na, nagsimula maging family-oriented, nagsimula ng, kumbaga, bigyang pansin yung ibang aspeto ng buhay nyo na masasabi natin, importante din talaga. The possible future you we have here is Three of Swords, tsaka si To Be Fair. So, ito na nga. minsan talaga kailangan natin na ilugar ang mga tao sa paligid natin. Kasi, along the way, makikita mo yung mga tao na who are manipulative, ugali nila, o ando na two-faced sila, balimbing, tsaka yung mga tao na sabihin na natin na pangit ng term ko, pero mga manggagamit. Parang palihim na, pailalim na nagiging manggagamit. So, ma-recognize mo sila eh. Kasi andoon na, since you're focusing na doon sa well-being mo, iniisip mo na, ito ba, hindi lang yung basta food or the physical, ang magiging focus mo, but also in relationships and also in your mental health, in every aspect of your life, even your financial status. So, may kita mo, bakit pala itong taong to or ganito ganyan, yung manangyayaring itong bagay na to, kailangan pa ulit-ulit. So, ando na, you will start to question and you will start to cut off. Siguro yung isa-isa mga example dito is yung mga family natin na at mga friends na inaasa na lang lahat doon sa capacity mo. Inaasa na lang doon sa resources mo. Yung inaasa na lang doon sa kaya mong gawin. You will start to see them as red flags at ikaw mismo ang lalayo na or maglalagay ng boundaries against them. Kung nakaka-resonate ka sa readings, invite kita na mag-click ng join button sa baba para po sa magkaroon ka ng access sa extended readings natin.
Pero for now, tuloy natin to. So we have here for your physical environment, si Yang, tsaka si Emperor. Okay. So yung nakakatuwa lang dito kasi, at some point, hindi ka sasagot doon sa mga ginagawa nila indirectly. You will be asking them series of questions. Kumaga, titingnan mo, papakinggan mo yung sinasabi nila. Pero at the same time, binabasa mo na rin kasi yung reaction nila, body movements, intonation, choice of words. Doon mo tinitignan na, ano ba itong tao? Ano ba talagang role ng taong to sa buhay ko? Dapat ba may distance kami? Kailangan ba na doon siya banda sa Gedli? O dapat ba malapit siya sa akin? So, i-rearrange mo na sila sa kanilang position. Just like an emperor, na kung saan there are certain sa leadership na parang, okay, may mga subordinates na under them, ganun din yung gagawin mo. You will filter them and position them based doon sa kanilang ugali. Kasi alam mo dito, with yung sa emotional mo, 2 of Cups, tsaka yung time for enough. Well, this goes to individuals na merong, sabihin natin, deep relationship. So, it could be partner mo sa life, spouse mo, or someone special, sabihin anak mo. So, any type na meron ka malalim na connection, magkakaroon ng breaking, ng opening of the heart. So, you can expect some deep conversation. At may mga bagay about the past na mauungkat during this conversation eh. And necessary yon para mas mapalalim at mapatibay yung connection nyo in that partnership. Now, for your hopes and fears, si Death, tsaka si Milk and Honey, you know what? Sometimes letting go, it's what is needed. And sometimes, moving out will open new doors. So, doon sa mga nag-iisip na parang, if it's a residence, gusto niyang bumukod, there is hope that the universe will open that up for you. Doon sa mga gustong mag-transfer to a different career path, wait lang daw, sabi ng universe. May mga kailangan lang tapusin na loose ends at i-open naman yung path na yon. You've been hoping for it kasi alam mo yung worth mo eh. So, bakit ka magsisettle for anything less, di ba? Now, the possible future, we have here 3 of Cups and Unfinished Symphony. Okay. Generally, humans, lahat tayo, selfish tayo. Sarili natin iniisip natin. Yung kapakanan ng natin. Rare na mag-iisip tayo. Rare sa mga tao na iniisip nila yung para sa ibang tao. Now, since magkakaroon ka ng mga boundaries, mag-expect ka na lang na may mga talaga magsasalita behind your back. These are yung mga people na napapansin, na i-filter mo eh. Na parang sila yung mga linta na nakikisakay, o parang sila mga nakikisakay, parang bangaw, nakikisakay na lang sa kaya mong gawin or anong meron ka. So, the universe will be exposing them and you will be processing, nagsisimula ka ng procedure na kung saan sa either totally out of the blue, bigla mo na sa bibitawan. And also, andoon na, iba na makakausapin mo pa eh. Magbabaka sakali ka pa baka mamaya makinig. Pero unfortunately, mabubulagan sila na they will take it as an offense. So this is a time na talagang masasabi mo, bahala kayo sa buhay nyo. Kailan ba to? Well, let's check that sa extended reading mo. We have the cards already. To access the extended reading, click nyo po yung join button sa baba. Those readings we did are for guidance purposes. Use your free will wisely. And if you're new, subscribe, like, and share. So, guys, maraming salamat sa inyo. God bless. Namaste. Hare Krishna, blessed be. And I hope to see you sa extended reading. Wala po dito sa Baguio City in Benguet. You have a great day. I'll see you soon. Bye!